Nung panahon ni Pangulong Duterte, sabi ko nga sa inyo, nung panahon ni Pinoy, may pork barrel scandal, may pork barrel queen. Ayan nga si Napoles, nakulong si Jinggoy, nakulong si Enrile, nakulong din itong si Romong Revilla. Tinawag silang mga pork barrel king. Actually, kasama din si Bongbong Marcos doon. Oo, kaya nga yun yung isang debate nila ni Cayetano na pag-usapin ng korupsyon, hindi daw umiimik si Bongbong. Bakit? Paano? Meron din siyang pera na inilagay sa mga NGO ni Janet Lim Napoles. Di ba? Kurakot. Nakulong yun si Janet Lim Napoles. Talagang nakulong din yung ibang mga senador. Takan-taka nga tayo, ba't hindi nakulong si BBM? Kasama din siya sa iskandalo na yun. Eto na. May pumalit na mga bossing. According to PCIJ, pork barrel king daw si Sandro Marcos at si Romualdez. Dahil sa 30 billion na mga allocables nila. Diyos ko po, ang kakapal ng mga mukha. Ikaw, Sandro Marcos, kabata-bata mo pa. Kaka-graduate mo lang sa sa eskwela. Utang ina, magaling ka na kaagad magaling ka na kaagad gumawa ng pera. Kakapal ng mga pagmumukha nyo talaga. Kayo talagang dito mo makikita, tingnan mo, tsuhin, pamangkin, sila ang may pinakamalalaki na mga allocables. Tapos yung tatay ang pumipirma ng yung tatay ang pumipirma ng ng mga budget nitong mga hudas na ito. Makikita mo ba, kasama ba si Saldico diyan sa Pork Barrel King? Wala. Alam mo kung bakit? Kasi si Saldico, yun lang ang inuutusan nila Si Martin Romualdez, yung pinuno ng scam na yan, ng iskandalo na yan. Siya ang utak ng lahat ng yan, tapos ifinifeed niya yung impormasyon na yan doon sa pipirma. Sino? May porsyente, syempre, yung pipirma. Putya, ikaw ang approver. Tapos wala kang kikitain. Ito ang nakakatawa. Yung majority floor leader, putya, may sarili rin siyang sindikato. So talagang dito, departamento ng pagnanakaw sa Pilipinas, si Romualdez ang utak, tapos si Sandro Marcos, ang tagagawa nila, ang errand boy nila, utusan nila, si Zaldico. Kaya ang daming alam ni Zaldico Kasi kung si Zaldico magnanakaw din siya, maglalagay din siya ng mga allocables niya. Syempre papagalitan siya ng mga mga ganid mga swapang. Sasabihin na, hoy, anong allocable? Hindi ka naman membro ng pamilya, pasahod ka lang namin. Ano ang sinasahod ni Zaldico sa kanila? Yung mga kontraktor mo, yung mga kumpanya mo na mga Sunwest na yan, yung mga construction firm mo, dyan natin ilalagay lahat. So kikita ka na. Kikita na yung kumpanya mo, tapos makikihati ka pa dito. Kaya nga yung sinasabi natin na itong si Zaldico. Si Zaldico si Zaldico pwedeng hindi na siya nakinabang dito sa mga ninanakaw na pera na to. Kasi nga nakikinabang na siya dahil yung mga yung pina-funnel yung pera doon sa mga construction firms niya. Gagawa ng mga substandard na mga proyekto, gagawa mga ghost projects. So doon pa lang may kita na siya. Kasabwat pa din siya. Pero sa totoo lang, talagang kung kumparahin mo yung kinikita niya sa kinikita nitong pamilya Pamilya Marcos Romualdez syndicate na ito, yung kanya talaga ambon na lang, barya na lang at proseso na yung kanya. Nakakahiya, nasisi tayo ng sisi sa mga Duterte, sisi tayo ng sisi kay Inday Sara na may may mga pagnanakaw sa kanila, may ganito, confidential funds, 100 million, 600 plus million. Tapos ang budget ng opisina niya, wala pang 1 bilyon. Mas malaki pa actually yung allocables netong mga hudas na ito. Pangalawa si Inday Sara sa pinakamalakas, pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, pero walang 1 bilyon yung budget niya sa isang taon. Ang budget natin sa flood control project, 1.5 billion araw-araw. Araw-araw yun Samantalang itong opisina ng Vice President, ang daming natutulungan yan. Walang 1 bilyon isang taon. Nasaan ang hustisya dyan? Hindi ba talagang tinitipid nila ang Office of the Vice President para hindi mag-perform ng extra mile? Kumbaga hindi maging magaling ang opisina. Titipirin mo, sabi nga nila, pag tinipid mo sa nutrisyon, ang isang bata, talagang mahina ang pangangatawan niyan. So, pinapatay talaga nila ang function ng OVP para hindi tawag dito, mag-shine si Inday Sara. Kaya ganun lang budget, mantakin mo 30 billion allocables, tumambad. Ano ba kasi ang allocable? Kayo talaga. Ano ba ang allocable? Para lang sa kaintindihan natin, ang allocable ay amount inserted in the budget, usually inside DPWH projects, earmarked for a specific congressman or senator, even if their names does not publicly appear in the document. Kaya nga, di ba? Yun yung sinasabi nila nung una. Bakit hindi mo nilagay sa NEP?
bakit nilagay mo pa sa insertion? Bakit nilagay mo pa sa BICAM? O kasi nga, sabi nga nila, sa MyNep, isa lang ang masisisi dyan, presidente. Pero pag nilagay mo yan doon sa BICAM, maraming maraming membro yung BICAM na yan. At saka hindi ikaw ang nag-oversee noong nung committee na yon. So pwede silang masisi. Pero kung meron na kayong sistematiko nga na sindikato, yung BICAM, since alam naman nila na pipirmahan mo kahit anong katarantaduang gawin nila doon, pipirmahan mo pa din, hindi sila mabibisto kasi nga magkakasapakat kayo. Diba? So ngayon, nilalagay yon sa DPWH yung mga proyekto na yon, yung mga pera na yan, nilalagay sa DPWH, naka-earmark yan. Ibig sabihin, kumbaga naka-reserva yan. Yung pera naka-reserva sa congressman. Halimbawa, naka-earmark itong 100 billion kay Sandro Marcos, kanya yan. Hindi mo pwedeng galawin yan. Ayan yun, not requested by the agency. Hindi ni-request ng DPWH yan. Pera yan na inilalagay nila sa DPWH. Kumbaga, ang DPWH, meron talaga silang function. May budget talaga sila. Tapos ngayon, may mga proyekto yung DPWH na may pondo na. May mga proyekto naman, listahan ng proyekto, yung mga DPWH na wala pang pondo, na nire-request ng mga LGU, nire-request ng mga distrito. Andiyan lang yan, naka-prepare lang yan. So ngayon, ang gagawin ko, ako halimbawa, hindi ko sinasabing ganito ginawa ni Sandro. Pero para lang maintindihan ninyo, meron akong i-insert, meron akong ilalagay na 100 bilyon dahil sa akin yun eh. Ngayon, ilalagay nila yun kay DPWH. Si DPWH ngayon mamimili noong mga projects na hindi pa napopondohan, doon ilalagay yung budget na para kay congressman. Pag inilagay doon yung budget para kay congressman, ayan na. Yung mga kontraktor na nanalo ng mga bid na yon, ng mga proyekto na yon, magbibigay na ng kanilang mga payola. Yan na nga yung sinasabi ni Alcantara di ba? At saka ni Benaventura. Magbibigay na sila doon sa mga mag-a-advance na yung congressman kahit wala pa yung pera, wala pa yung proyekto, nag-a-advance na si congressman. Basta yan ngayon yung sisingilin ng DPWH ngayon sa ADB. Sa Department of Budget of the Philippines, DBM. Yan yung kukuhanan nila ng pera, i-allocate nila dyan. Pero gagawin ni contractor, ghost project o kaya substandard dyan. So yun yung yun yung gist, yun yung logic nitong allocable na ito. Sa mga hindi masyadong maalam, ako rin kasi hindi maalam, nagbasa-basa lang din ako eh. So ngayon, hindi yan nakalist sa National Expenditure Program or NEP. Usually added during House or BICAM deliberations. Yung sila-sila na lang, walang nakakaalam na iba. So talagang talagang pwede kang maglagay ng pagnanakaw dito. Actually, kung itong mga allocables na to, itong mga kasi para siyang nagiging pork barrel kasi nga pera na siya na hawak mo eh. Tas yung pera na yan na hawak mo, pwede mong gamitin yan eh. Pwede mong gamitin sa proyekto, pwede mong hindi gamitin sa proyekto, basta sa'yo na yan. Pwede mong gamitin sa proyekto, ma-encash mo, tapos ipang bribe mo. Ginagamit ito sa mga infrastructure projects in the lawmakers district o functions like discretionary funds because the lawmaker influence where and how the money will be used. Bawal na bawal kasi na ang congressman ang mamimili ng proyekto. Pork barrel nga kasi yun. Ngayon, ginawa nila, yung pork barrel, binawal na yan nila Greco Bellica doon sa Presidential Anti-Corruption Commission. Binawal na nila yung pork barrel. Wala ng pork barrel, wala ng PDAF, wala na yun. Pero gumawa sila ng bago. Ito nga, yung mga allocable. Ibig sabihin, naka-earmark na yan sa kanila. Pera na yan na sa kanila. Bawal na bawal humawak ng pera ang mga congressman. At yung mga congressman na ito, since naka-earmark sa kanila yung pera na yan, sila namimili ng mga proyekto. At yung mga proyekto, minsan dinadala nila sa kanilang mga distrito. Kasi lugi ka talaga dyan. Halimbawa, katulad dyan, tatay mo, presidente, uncle mo, Speaker of the House, tapos ikaw, majority floor leader ka, tapos mayroon kang distrito, ang liit-liit ng distrito mo, hindi naman kumikita yung distrito mo. Wala namang ambag yung distrito mo sa kinikita ng Pilipinas. Napakaliit na yung pinapasok na pera ng distrito mo. Tapos lahat ng proyekto nasa distrito mo. Bawat kanto sa distrito mo may mga kung ano-anong mga infrastruktura. Samantalang liblib naman yung distrito mo. Dito mo makikita, alam mo mga bossing, yung mga cat's eye. Nakikita mo yung cat's eye, yung umiilaw sa kalsada tuwing gabi. Usually nilalagay yan doon sa mga walang ilaw na mga lugar. Pero makita mo, pumunta ka dyan sa Makati, tingnan mo yung kalsada, ang liwa-liwanag ng kalsada, may cat's eye. Tarantado, di ba?
Minsan nga kahit yung kalsada na one way, may cat's eye pa eh. Ganun kakurap ang mga hudas na yan. So yun ang problema sa pork barrel, okay? Yun ang problema sa mga allocables. Pera mo yan, ikaw yung parang nangyayari, nagkakaroon ka ng pera, nagkakaroon ka ng mga proyekto na pipiliin, pwede mong ilagay lahat yan sa distrito mo. Siyempre malakas kayo, tatay mo, lahat kayo ang may hawak nung nung Pilipinas eh. So yun yung iniiwasan natin para nga maganda, pantay-pantay yung mga proyekto sa lahat ng mga probinsya. O bakit nagiging kontrobersyal yung allocable? Kasi nga they resemble the old PDAF or pork barrel but hidden inside project listings. Hindi yan talaga pera ko o budget ko napipili. Hindi na siya ngayon ganun. Nakalagay na siya sa DPWH budget. Inilalagay nila doon, naka-earmark, ibig sabihin naka-reserva yun sa'yo. Wala siya mismo sa kamay mo, parang pinatago mo lang sa kanila, pero sa'yo yun. So gagalaw ang DPWH according sa kumpas mo. Siyempre, pag ikaw ang kumumpas, may kita ka dun. Diba? So yun yung bawal dun. They give lawmakers substantial control over project funds. There is no transparency on who inserted and which amount. Kasi nga, nilagay mo sa DPWH eh. So ngayon si DPWH yung masisisi. Bakit mo inallocate kay Sandro Marcos? Kasi nga, so magsisisi, ang DPWH, sa kanila mababagsak yung sisi. Pero sa totoo lang, yung mga naglagay ng mga pera na yan, nakareserba na yan talaga doon sa mga congressman na naglagay niyan dyan. Doon nga yan nahihilot sa BICAM, which is ilang tao na lang yun nandoon kasama appropriations chairman. Sila na ang maglalagay. Kung si appropriations chairman, inutusan ng Speaker of the House, ito yung pera ko, ito yung dapat sa akin, meron ako dapat 50 billion, ilagay mo sa DPWH. Akin yan akin yan. Si Sandro, meron din, magkano? 50 billion din, ilagay mo dyan, kanya yan. Si Bongbong, meron din, magkano? 100 billion, sige, kanya yan. Dahil may mga proyekto, porsyento lang yung kanila. Ganun yung lumalabas nun. There is no transparency on who inserted the amount. They can run into billions of pesos per lawmakers. Naku po. Technically, allocables are not illegal. Hindi naman illegal kasi nasa proseso yan. Parang insertion yan eh. Hindi naman siya illegal. Kaya nga tinatanong natin kay Rizon Tiveros meron kang insertion na ganito kalaki. May mga flood control ka pa. Hindi mo naman advokasya yan. Bakit dinideny mo na meron kang insertion pero lumalabas sa listahan na meron ka talagang insertion? Kasi nga hindi naman masama ang insertion. Nagiging masama ng insertion kung binulsa mo yung pera eh. Okay man lang kung yung pera napunta sa proyekto, kung yung pera, lahat ng pera napunta sa sa mga serbisyo, okay lang kahit nga overpriced basta napunta sa serbisyo, walang problema eh. Ang problema is yung mas malaki yung komisyon kaysa dun sa napunta sa taong bayan. Part yan ng final budget law. The controversy is how they inserted outside the NEP without agency justification. Yun ang mahirap eh. Yung inilagay mo dyan ng kayo-kayo lang ang nakakaalam, tapos hindi nyo pinapaalam unang-una sa lahat dun sa mga bumalangkas ng batas, ng budget, at saka sa mga senador, tapos kayo-kayo lang naghati. Di ba? So ngayon, mga bossing, ayan. Tinawag ngayon itong mag-tsuhin na ito na Pork Barrel Kings. Ngayon, bakit hindi pa ito? Ba't hindi pa sila nasususpinde? Hindi ba mas unethical itong ginagawa nitong mga hudas na ito kaysa sa ginawa ni Kiko Barsaga na naglalabas lang naman ng sama ng loob? Again tayo ay nagre-react lamang dito sa report ng PCIJ. They can always deny it pero mukhang wala pang nagdi-deny. Yan ang problema natin mga bossing. Tapos panay ang silip natin kay BP Sara, panay ang silip natin kay sa mga Duterte, kay Pulong Duterte, pero may mga ganito. Hindi ba?